Ladies and gentlemen, we are now presenting to you this budget insertion of no less than the son of the president, Sandro Marcos, representative of the 1st District of Ilocos Norte. Itong ilalabas natin ay patungkol po ito sa may project ko na siya sa aming bayan. Itong project niya sa aming bayan, kasama po sa yun, 200 million lamang po, ay siningit niya, pinasingit niya sa kanyang mga project sa insertion. Ang kabuuan ng insertion ni Sandro Marcos ay 50.9 billion pesos. At sa 50.9 na yan, kasama ito yung proyektong nilista niya kuno sa dito sa sa insertion niya, at ang aming proyekto niya sa aming lugar sa doon sa tawag nito, sa Coronadal. So bago ang lahat, ano ko muna, no? Bago ang lahat, siguro ilabas ko muna yung tinatawag na produkto ng aking So, bali tulong ko lang sa kanya kasi naghina ang ekonomiya sa Pilipinas, ay apektado mga negosyo dito sa Pilipinas. So ang negosyong ito ay Chu Paings, smoked ribs. Ay papakita ko to sa aking programa sa ngayon habang nag-ipon muna ako ng aking audience. So ito po yung restaurant ng aking inaanak, na anak po siya ni Ginoong Jerry Yap, na aking yung namatay na aking kumpare, na the best kumpare of all time. Si Jerry Yap, itong anak niya ay si Big Grace dito, ay mayroon silang negosyo na smoke ribs. So ito ngayon, ipi-play ko ito. Ito pa oh. Yan, ha? Ang ganda, ang sasarap ng mga pagkain nila. So yan. Ang sarap ng mga pagkain na nakakwan. Tapos i-play natin. May music eh. Ayaw ko lang i-play ang music. Yan. Yan po. Bali oh, kita mo ang sasarap, no? So, ngayon, umorder na kayo doon. Ang kanilang ikunin nyo ang telephone number nila is 0945-591-8688. At smoked ribs everyday sa Pinoy style smoked ribs. Sarap-sarap. Ang makikita ito sa 8229 Dr. A. Santos Sabino sa Parañaque pala. The 8229 Dr. A. Santos Sabino San Isidro. So, Parañaque City. Ito pang mga luto nila. Yan, masarap yan. Ito pang iba, yung pagkagawa ng nila, yung kanilang specialty, yung smoked ribs. Yan. Hindi ko lang tinugtog ang yung music. Kung Happy Mother's Day, Merry Christmas, no? Malapit ng Christmas. Umorder kayo. Ang tawag nito, delivery. Ayan. Ang ganda naman, masarap na pagkain. Unlimited. May T-bone steak. Yan. Smoked Gigante ribs. Okay, yan. Seafood kahon butter. Wow, dami na pala nilang produkto. Buffalo wings. Ito, mga isang pack yan. Pesta pack yan. Kumbaga, kung mag-picnic ka o magbahanda ka, pwede na isang order na lang. Padiretso ba lang, worth 2,999 lang, oh. Kompleto na yan. Make your holiday gatherings unforgettable with our huge party packs. Feast for only 2,999. Ideal for gifts
Potlucks and celebration, see more. Ayan. So, ayan. Kita mo, ang sarap. Chalap-chalap, oh. Bago tayo live stream, pakita muna natin ito. Gusto ko lang tulungan kasi anak ito siya ng aking kumpare na nasa kabilang ibayo na. Wala naman siya pinagbili na asikasuhin ko itong inaanak ko, pero obligado ako kasi ninong ako. So, yan po ang wala lang music. Paeng satisfies your craving. Smoked tigat. Ayan. Using meat of premium quality with special spices and rubs included in our 6 to 8 hour smoking process. Expect the meat to be juicy, tender, and good. Samahan pa ng Tio Paeng Sikretong Malupit Sauce. At dahil Pasko na, time to make your own Tio Paeng's Holiday Party Gift Box. Higante sa laki at siguradong pagkakaguluhan. Just choose your 3 main dishes and 3 side dishes. Chalap-chalap! Order na! Okay. Okay. So, magsimula na tayo ng ating live stream. So, ang ating topic po sa ngayon ay yung bayan namin sa Coronadal ay pinunduhan. Kalsada, pinunduhan ni Sandro Marcos. Ang pagpundo niya po ay siningit niya sa kanyang budget insertion. Sa budget insertion niya, ang kabuuan nun, 2023, 2024, 2025, ay umabot po ng 50.9 billion pesos. One of those projects na siningit niya ay yung kalsada sa amin, sa bayan namin. O ito po, ipapakita ko yung proyekto na siningit niya. Ito po yun. Ito po ay hango sa datos na pinalabas ni Chaldico. Ito po yun. So, yan. Kita mo? Ayan. Palaki natin. Yan. Kabuuang siningit niya ay dito para sa 2025 na budget. Ayan 2025 ay 23.09 billion. So, ang mga project niya, Davao-Cotabato Road. O, yun Davao. May sinigit pa 100 million. O, chicken nyo dyan. Diyan sa banda sa Digos. O, Davao-Cotabato Road section, 100 million. Ibig sabihin, dalawa, meron pang pangatlo, 300 million lahat. O, ay, 400 million lahat. O, Davao-Cotabato. Ay, sa amin na to Marbel Road at 200 million. Grabe. Matindi talaga to si Papa Sandro. Papa Sandro, ang problema nito sa project mo ay nilagay mo sa project sa aming lugar para sa highway, pero matagal na kami may highway at hindi pa po nasisira. Bakit mo pa pinunduhan at hindi man lang nagawa? Kasi paano mo gagawin? Wala na magsira. Buong-buo ang aming kalsada. Papakita ko po sa inyo ang aming kalsada. So, ito ang ating titingnan natin. Titingnan natin na ito po yung kalsada na yon na tinitira ni sinasabi ni Sandro. Yan. Yan po yan yung papuntang Tantangan. Sa round ball yan. Pero mas maganda, ipakita ko sa inyo yung Google camera talaga. So, ito na. Pakita niyo yung round ball ng Coronadal, yung pinagmamayabang namin mga taga Coronadal. Ayan, O, ibalik ko muna. Yan po yung mapa ng Coronadal. Mapa ng Mindanao yan. Tapos sa Coronadal daw may project siya. Kaya street view ko. Yan. Street view. So sa street view na yan ang aming round ball. Itong kalsada kanina nito, kung may makita mong araw ng aking
Courser, yan po ay papuntang Takurong. Ayan, papuntang Takurong. Ito naman papuntang Banga, Surala. Banga, Coronadal. Tapos ito naman ay, yung dito naman ay papuntang General Santos City. Ayan. Makita mo, may, ayan, Jollibee. Diretso mo, dalawang mall ang dadaanan. Ito po yung Coronadal. Ito yung East Commercial na mall. Tapos kasunod niya, KCC Mall. Ayan, KCC Mall. Tapos dito naman ang aming McDonald's. Sa KCC Mall, ang dami naman McDonald's niya sa loob. Mayroong Mang Inasal, marami pang ibang mga kainan. At ito po yung Octagon. May Octagon din kami, oh. Nakita, yan ang aming pong bayan. Tapos ito sa kabila, ay nakalimutan ko anong street yan, no? So ito po yung Coronadal. Ito naman, tingnan natin papuntang Jensan. Okay, ha? Ito papuntang Jensan. Kita mo yung kalsada po namin na yan, 53 years na yan, 1972 po yung ginawa at hanggang ngayon po ay hindi pa nasira. Yan. Okay, hindi pa nasira yan, oh. 1952 pa ginawa yan. Hindi pa nasira yan. Yan ang aming kalsada. Yan po ang aming, ang mahal kong bayan na Coronadal. Pupunta na, biyahe tayo ng papuntang General Santos City. Yan po ang kalsada namin. Since 1972, yung gitna na kalsada namin yan, na 2 lane, dinugtong na lang yung last 2 lanes. Ay hindi pa nasira yan. Since 1972 pa yan pinagawa. Yan. Ito po yung bayan kong Sinilangan. So pwede ko nga kantahin yung Ako ay isinilang sa isang bayan ng Cotabato. Kasing gulo ng tao, kasing gulo ng mundo. Dahil di magkasundo sa relihiyon at prinsipyo, nagkagulo. Yan, may lubas. Yan. Yan. Yan, kita mo makalsada namin, lumang-luma na yan, ha? Lumang-luma na yan. This is the time na yung naging mayor dati, si Mayor Miguel, ay hindi pa sinilang. Yan. Kaya yung gitna ng kalsada niyan, 2 lanes, hindi po napakialaman ng kahit sinong congressman. Kahit yung congressman sa ngayon na si Dinan Hernandez. Yan ang pinakasikat na bus company sa amin, itong Yellow Bus. Ayan, Yellow Bus yan. We are now traveling to General Santos City. Ang unang bayan mapuntahan natin ay bayan ng Tupi. So, pinapakita ko labang sa inyo para mapatunayan sa inyo na wala pong sira ang kalsada namin. This was constructed by Hanil Contractor in 1972. Grade 1 pa lang ako. Yan.
Yan, ito, papunta to Carpenter Hill. Barangay Carpenter Hill. Yan. Okay. So, yan ang aming bayan, ang aking bayan na Coronadal. Oh, sarap dito sa Coronadal. Oh, kita mo hindi masyado maraming tao. Kita mo yung mga puno sa gilid, ano? Oh, yan. Dire-diretso lang. Oh, ito, Barrios Carpenter Hill. Yan. Yan. Yan, papunta tayong Barangay Barrio 8. Husky Tours. Yan mga bus amin. Sa Kailo Bus. Ito ang bayan ko sa Cotabato. Coronadal City. Yan. Kita mo, payak ang buhay namin doon. Kita mo yung kalsada namin? So ano pa bang, Sandro, ano pa bang pagkagastusan dito sa amin? Eh kung 200 million, ay kung 2 million bawat kilometer, 10 kilometers yun. Pero kung 1 million per kilometer, dapat 20 kilometers yun. Oh, yan ang kalsada namin. Bakit 2025 na budget? Meron pa. Hindi naman nagawa. Wala namang ginawa. Anong klase ito si Sandro? Yan po ang bayan namin. Parang biyahe tayo, di ba? Malapit ito sa Barangay 8. Pabia, Sarabia. Barangay Sarabia. Okay. Barangay Sarabia. Yan, sarap kumain ng halo-halo dito. Ang specialty nito, halo-halo na nakalagay sa niyog. Sa butong, kung tawagin. Yan, nilubas. O, yan. Yung dito sa dulo, nilagyan nga lang asfalto. Pero hindi pa nakatikim ng bakbak yan, yung kalsada namin. Itong kalsada. Papunta ito sa Palcan Bridge. Ito may checkpoint dito. Ayan, Palcan Bridge. Ito yung tulay ng Palcan. Pagtawid sa tulay dito, bayan na ng Tupi. Bayan na ng Tupi ito. O, Tupi. Tupi, South Cotabato. Lugar ito ng gobernador namin ngayon, si Ronaldo Tamayo. Papuntang General Santos City po ito. Yan. Yung makita mo na kalsada sa gitna po, yan ang original na kalsada, 1972 pa ginawa.
Yung dalawang lane magkabilang panig ay bago na lang ginawa yan. Basta mga last 10 years. Ayan. Sa dulo, ang kasunod na bayan nito, Pulumulok. Sunod, General Santos City. So at least, yan ay pinakita ko na sa inyo yung bayan namin. Ha? At least pinakita namin ko sa inyo yung bayan namin na imposible na nagastos, na gumastos si Sandro ng 200 million sa kalsada namin. Kita nyo naman, wala pang nagawa doon. Naimbang Rabiim, Jen Ramos, Dr. Solid Duterte, watching from Ilocos Norte, sa Ben Reclamador. Saan yan? Sa amin po lugar nito, sa Coronadal, South Cotabato. Katapos dugtong nun, Tupi, papuntang General Santos City. Pinipresenta ko po yan, Ben Reclamador, kasi nakalagay po rito sa budget insertion ni Sandro Marcos na may nilagay siya ng 200 million. So ito po yung budget niya. Tingnan natin ulit. Ipakita ko ulit. Ayan. So itong budget yung Marbel, Cotabato Marbel Road. Yan ang sinasabi niya na budget yan. 200 million. So, ladies and gentlemen, I am only presenting to you na katotohanan na gano'n nangyari. Actually, sa susunod, ibilalabas ko yung sa Digos, Davao del Sur, 200 million din, pero wala ring nangyari. Kaya usisain ko itong mga project. Kung marami lang sana akong time, no? Lahat po ng project, usisain ko. So, that is a proof na talagang wala talagang magandang makukuha ka sa mga Marcos o nagagalit na nga si sabi pa nga ni Kabsat Chavit Singson, what your father did, sabi niya kay BBM, in 21 years, stealing money of the people, ginawa mo lang ng 3 years pa lang, matindi ka na nanakaw mo, BBM. Tapos andyan pa yung anak mo, tinitraining mo na rin. Bata pa ganyan, 50.9 billion na kagad. Since 2023, 2024, 2025. Nako. So ngayon, lalaki na naman ang budget dyan, 2026, 2027, 2028. Ay, nako talaga Cassandra Desi, kung adik, laging nagnanakaw yan para may pangbili ng pulburon. Mukhang tama ka nga, no? Kaakibat ang mangga ay di mamunga ng bayabas. Si Jen Ramos, 4929, name back Karibim, Kabsat, Doc Engineer Toto, Solid Duterte, watching from Ilocos Norte. So yan po ang katotohanan ng buhay sa Pilipinas. Si Asparas Reyes, Nick Reyes, Ben Reclamador. So opo, bahusay po dahil construction na yan. Dami po ginawa sa Panay Island. Dati po ako kontraktor. Ay, kontraktor ka pa, Nick Reyes. Sana nakakontrata ka sa amin sa Coronadal. Tapos Celia Asparas Reyes. Ang ganda ng daan dyan, papunta Coronadal. Opo. So, Jing Onciano, ang ganda. Macabel Shakor, yan junction pa ng Digos Cotabato Road. 200 million yung junction ng Cotabato Digos Road. Titirahin natin sa susunod. Kay project din ni Sandro Marcos. Grabe naman, yan ang place po namin, Jung Onciano, Jing. Napakaganda ng lugar namin. Si Pretty Boy Agle. Good evening, Attorney Toto. Tanong ko lang po, pwede po ba magpundo ang congressman? Yes, ginagawa po nila. Alam mo yung sistema yan, style nila yan para kunwari hindi sabihin sa kanila. Tapos nagpapaalam yan sa congressman na sa amin o maglagay doon siya ng proyekto diyan. Ngayon, bakit siya na maglalagay? Para mapupunta mismo kay Sandro ang komisyon galing sa kontraktor. Ganun po style nila. Ngayon, kung pwede pa lang katalunin nila lahat ng congressman, lagyan nila lahat ng project, isa kanila mapupunta. Ganun din po ginagawa ni Saldico
para kay BBM. Tapos sabi ni Olivia Sotero, ano ba ibig sabihin ng I've taken my vows, time after time. Ano ba yung we? We are the champions, my friends. We'll keep on fighting till the end. Yan ang we ata. Tamang tulog lang sa kanilang comfort zone ang AFP, PNPA. Ano pa kayang mas mabigat pang dahilan bago nila magawang mag-withdraw ng suporta? Walang kwenta na klaro-klaro ng ebidensya. Ha? Nagnanakaw talaga si BBM. Ang hindi ko lang alam, bakit saradong mata ng ating mga kababayan, karamihan? Tapos sabi ni Cassandra Daisy, nagsisinungalingin si Sandro dahil nasira ng utak sa pulburon. Bentot 45, gonggong ka rin. Sino bang gonggong? Ako ba? Bugok ka? Ako ba? Ay nako. Sige, okay lang po. Murahin niyo ako. Okay lang po sa akin. Good evening. Bossing, ingat. God bless. Laban kabayan. Bunyog. Tapos, Bentot, mga bugok kayo. Yun. Bugok na kung bugok pero ipinapakita natin ang katotohanan. Na yung lugar namin sa Coronadal, ang highway dyan, matagal nang ginawa yan. Yung iba ng dalawang gilid, yung gitna hanggang General Santos City yan, wala pang sira yan. Yung gilid na tigdalawa, yun lang po ang bago. Ngayon, nakita ko yun, ang ganda ng drainage system na ginawa dyan gumawa ng Hanil contractors. Malayo yan, 60 meters ang width ng kalsada na yan, papuntang Jensen. So, ganun po katindi. Dapat sana kung lahat ng kontraktor ay ganun, wala sana tayong problema. Kaya ngayon, ang Koreano ang gumawa noon sa panahon ni Marcos Sr. sapagkat po, pinautang kasi yan sa Pilipinas, yung paggawa, ginamit sa paggawa ng tulay, ng kalsada. At may tulay din yan na ginawa. So, ang pagpautang dyan, siyempre, ang nagpautang na bansa, sila rin ang namimili kung sino ang kontraktor. Ganun po nangyari dyan. Kaya, maganda pa ng pariner lang na kontraktor eh. Tapos si notification. Tensyonada, nagulat din ako nung malaman kong hindi pala ako yung nanghinayang nung nag-away tayo nun. Salamat man notification. Kenneth Cabrera, sure po kayo. Sure po, taga roon po ako. Doon po ako pinanganak. Doon ako gumraduate sa elementary. Doon ako gumraduate sa high school. At naging full scholar ako sa Mindanao State University, Marawi. Doon po ako nagtapos ng aking kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. So Cassandra Daisy, Dr. To, nilabas na sa ibang bansa yung pera natin. Alam mo, yung ina-advertise kayo, tulungan niyo po. No? Kenneth Cabrera pala, ano yan, nakuha. Ano nyo po nakuha yung ideya. Galing po. Ay na, hindi ko maintindihan tanong niyo po, Kenneth. Cassandra Daisy sa Senado nagpaliwanag si Sandro. Pretty Boy Ugly, sige Doc, Toto, kalampagin itong mga kawatan tapos kantahan mo ng We Will Rock You. Body a young man, gonna be a big boy, someday's gonna on your face, big disgrace, gonna We will rock you. Takba, babatuhin ko kayo. We will rock you. Babatuhin ko kayo. Armo Bautista, sir, dati dahil kay Lito Lapid, nag-curious ako sa Into, ang lagi na ako nanonood sa vlog mo. Salamat po, Ama Bautista. So, yan po ang aking tulong sa bayan, i-expose yung mga pagkakamali na ginagawa nila. Ito po hindi basta pagkakamali, sinasadya na po ito. So, ladies and gentlemen, I just want you to know, ang mga pera na yan dyan ay hindi lalabas kung hindi pipirmahan ng presidente. Sino presidente? Si Bongbong Marcos. Sa panahon ni Duterte, si Duterte po pirma. Marami din po mga corruption nangyari sa panahon ni Duterte. Pero hindi naman ata tama yon na sasabihin ng mga tauhan ni Marcos, kaya daw merong corruption siya ngayon, yung mga kontraktor, kasi sila po ay natuto sa panahon ni Duterte. Tama ba yun?
Grabe naman kayo. Sabi ng mga reliyista. Sabi ng mga reliyista, mga kurakot, kulong na yan. Mga kurakot, kulong na yan. Ayan, hanggang dyan na muna tayo siguro. At least nakita na ninyo kung ano ang ginagawa sa bayan natin. Siyempre, ang pera na ginamit sa Mindanao, pati mga taga Luzon, taga Visayas, ay apektado kasi pera nating lahat yun. Lahat po kayo, kahit tricycle driver lang po kayo, ay nagbabayad po kayo ng buwis. Sa tuwing may bibilhin kayo, may tinatawag na VAT, Value Added Tax. Maliban pa dyan sa sales taxes. Bawat bili ninyo, bawat tubil nyo ng gasolina sa inyong mga motor, sa inyong tatricycle ka, di kay rider ka, ang kapiraso sa binayad mo bawat litro ay kinukunan ng bahagi para ilagay sa pundo ng bayan. Minsan tinatawag yan na value added tax at saka sales taxes. Tapos ikaw, pag nakabenta ka ng lupa, magbabayad ka rin ng tinatawag na capital gains tax, ibabayad mo sa Bureau of Internal Revenue at yan po ay masasama sa nasyonal na pundo na para gagamitin sa lahat ng flood control projects, lahat ng kalsada, ganun po yun. So ibig sabihin po, yung mga kalsada, flood control projects na nangyayari sa Pangasinan na aking pinresenta ay pati kami sa Mindanao ay inyo rin pong sinasaktan. Kasi ang pera ng taga Mindanao na binigay sa pamamagitan ng mga buwis ay apektado lahat-lahat. Nakapunta rin yan kaysa APARI. So, hanggang sa tawi-tawi. Pera nating lahat, kahit ang pera mo, bakit ikaw ay Muslim, Kristiyano, Katoliko, Iglesia ni Cristo, Baptist, Lutheran Church, o kung ano pang mga relihiyon ka, ikaw ay bumibili kapag sa Pilipinas ka. Kaya kaya ang mga simbahan may karapatan din magreklamo. Pasalamat ako at inunahan ng Iglesia ni Cristo. At nung isang araw nakita ko mga Muslims naman nagreklamo na rin. Ang mga pare nagsasabi, nagreklamo, mga obispo nagreklamo na rin. So, anong mangyari nito? Sige, nasa inyo, mag-rally kayo bukas, wag lang yung style ng mga iba, makabayan at saka akbayan, na ito'y po rally para sa mga kabulastugan ni Marcos. Ang kay Sara, tapos na yun. Kasi kung gusto niyo mag-file ulit kayo. Kung ikumpara mo naman ang nawala sa Pilipinas, sabihin na natin ninakaw ni Sara, 625 million. Ang kay Marcos, kay Saldico, kasama rin doon, si Romualdez kasama doon, 1.7 trillion pesos po ang lahat na nawala sa 3 taon. Yan po ang aking masasabi sa inyo. Kaya kung kayo magrarally bukas, okay, magrally kayo. Pero sa akin lang ay, tinatamad ako sa style nila na bakit pati ayaw nyo na didiretso kasi ayaw nyo tanggalin si Bongbong Marcos dahil nandyan si Sara. Ngayon, in-interview ni Ted Filon, itong presidente ng Akbayan, sasabihin ba naman wala daw siyang ebidensya lamang kay Bongbong Marcos? Sabihin pa, let's cross the bridge when we reach there. Ano mang klaseng gusto ko sampalin babaeng ito kasi sinungaling talaga. Mga Akbayan, sinungaling, no? Si Riz Hontiveros ka, may siningit na 3 billion nung nakaraang budget, 2025, tapos ayaw pang aminin, nagagalit pa. Ay, okay. Kinanam. Edimar, Phil, di po dapat idalhin mo, ebidensya mo sa ICI, complete with pictures. Nakapag-file na po ang aking kasama. Ako po naghanda ng reklamo. Yung sa Pangasinan, yung nakita na ipresenta ko, yung kay Jaime Aquino, panlaban sa congressman o congresswoman na si Christopher De Venecia, tsaka contractor, pati yung Department of Public Works and Highways na director, regional, at saka district engineer. So, Edimar, dapat na ba, at least ikaw, Edimar, siguro nakita mo na ang mga ebidensya nilabas ko. At ngayon, nilabas ko ng ebidensya para sa amin. Sabi ni Bentot, Kausing, walang laman ang utak. Ay, Rodi Rabi, wala na talaga. Pag-asa, puro kurakot na kahit saan.
Oh, sabi ng mga Ilocano, "Adyak maawatan." Oh, tapos okay na naman. Kalbong Bisaya, okay, bibilin 10. Ayun. Ito para sa inyong gwapong kalbo. Walang iba kundi si Toto Tirador. Titiradorin ko kayo. Okay, hanggang dyan na muna tayo, no? Si Birador, basahin ko lahat naman na kayang bayaran like ICC para sumunod sa kanila. Ah, Pato, si Bato. Pakapakidnap din. Ay, sige, itatakil natin kay Bato kasunod. Pagbigyan lang ako mga 10 minutes. Cassandra Daisy, 66881, BP Sara, ex-president confirmed na ng ICC na malawak pa rin ang supporters ng Duterte. Yun, kaya nga hindi nila pinayagan si Duterte ilabas kasi network of supporters. Takot sila at nahalal pa si Duterte ng overwhelming sa Davao City. So, Pretty Boy Ugly, hindi pwede magdala ng placards na Marcos resign. Ang pwede lang daw ay Sara Duterte resign. Paktay tayo dyan. Kayo na lang dumalo dyan. Sige. Okay.